ang pagkakataon nito at ako'y nagpapasalamat nga na maipaliwanag sa inyo kung ano yon at saka may magandang balita rin para sa ating mga lolas and lolos. Yes. So, yun. Yun lang ang nais ko sanang ipaliwanag. And thank you very much for the opportunity. I've been under attack from all sorts of places, so I'm very happy to be home in the Senate with the Kapihan and our little gang of media here who are far more familiar with the real issues and the personalities involved. Thank you. So, na-mention nyo yung tungkol sa mga good news for lolos and lolas. Kayo bilang sponsor ho nung Expanded Senior Citizens Act, possible po ba na mag-approve ng supplemental budget para this year matanggap na ng mga beneficiaries yung kanilang additional benefits? Well, sa totoo lang, talagang inaasam-asam natin na sana, maibigay ito para sa ating lolos and lolas. Dalawa actually ang magandang balita ko para sa ating lolos and lolas. Unang-una, yung social pension. Nung panahon ng budget, alam na natin na nung 2022 pa, dinoble na yung 500 pesos na dapat tanggapin ng ating mahihirap na lolos and lolas kada buwan. Na-increase na sana to ng 1,000 kada buwan para sa mga indigent senior citizens. Pero, na-increase man o hindi pa rin naibigay. Mismo yung 500 na nauna, hindi pa naibibigay hanggang 2022 at noong 2023, umabot lamang sa 500. Bitin, kalahati lamang. Sa wakas, noong 2024 budget deliberations, talagang pinagpilitan ko na kahit papano, lahat ng indigent over 60 years old dapat makatanggap ng 1,000 pesos ayon sa batas. At finally, na ilagay naman natin to sa budget, itong 49.8 billion. So, nailagay na yan sa budget. At the same time, may unprogram pa in case na madagdag yung 5.8 billion. So, magandang balita po yun. A total of 55.6 billion sana, of which sigurado tayo sa 49.8, mabibigay na ng buo yung 1,000 kada buwan sa indigent senior citizens. Sa wakas, may isasatupad yung batas ng 2022. So, medyo tuwan-tuwa ako doon. Isa pa, eto nga yung napirmahan, yung Expanded Centenarians Act. Ngayon, kompletos recados na hindi na lamang yung mga aapak ng 100 taon, kundi pati yung octogenarians and nonagenarians. Ibig sabihin, at 80 years old, may tatanggapin ang lahat ng seniors to, hindi lamang yung mga indigent. Ito lahat-lahat ng ating lolos and lolas, parang regalo sa kanila, pagkilala at konting karinyo naman sa haba ng panahon. 80 years old, tatanggap ng 10,000 pesos. 85 years old, another 10,000. 1995 hanggang umabot. Hanggang umabot nga doon sa 100 years old na dati ng 100,000 pesos. Ang ating budget dyan 2.6 billion. Iawas natin yung 187 million na siyang naka-budget na para sa ating centenarians. Maliit na bagay lang yan kung ihahambing sa kung ano-anong insertion na ririnig natin. 2.1 billion. 2.4 billion ang mag-ending. Kasi 2.6 ang total nung bill, pero may pera na para sa centenarians. Sana mahanap natin yung remaining 2.45. Yun ang dasal ko, na mahanap pa rin yan kahit papano. Kaya lang, kinakabahan ako sa dinami-daming isinaksak dyan sa unprogrammed, baka maubos sa kung ano-ano. Pero magandang balita siya, kasi kahit papano, andyan na yan. And after so many years na parating may nagfa-file ng batas tungkol sa ating mga centenarians at yung coverage sa mas bata, mga 80-90, nakahanap tayo ng solusyon na hindi masyadong malalaki ang gagastusin. So medyo magandang balita yun, and I'm hopeful na ma-implement this year kasi hindi naman ganong laki yung halaga at meron ng pinag-umpisahan sa centenarians. So, ma'am, may nakikita na kayo na pwedeng pagkunan ng 2.4 billion? Well, I think marami naman tayo mapapagkunan kung talagang pipilitin natin.
dahil sigurado naman may savings kahit papano, and I'm hopeful that we'll be able to get some money from the different activities. So, yun, sana makahanap tayo ng pera. Kasi hindi naman saksakan ng laki kung tutuusin 2.45. Yung iba nga, napakalalaki, nahahanapan pa eh. Kasi nabanggit ni Senator Bong Revilla, parang sa 2025 pa. So may chance na within this year. 2025, pero syempre ako, mas makulit ako. Oo. So talagang hahanapan ko hanggat kaya. Kasi nga tulad ng sinabi ko, meron na may 187 million na para sa centenarians. Dagdagan pa ng konti para hindi bitin. Kasi may nagsabi na, Bakit yung bitin eh? halimbawa mo, nag-birthday ngayon ng 80 at tapos hindi niya natanggap, next year namatay na yung... Kaya nga, yun na nga yun, ang saklap naman. Kasi nga, hindi kakayanin, hindi mapapasa yung batas kapag ginawang every year. Kaya, laktaw-laktaw na lang every 5 years. Pero, tignan natin hanggat kaya. Kung pwede pa, sa 2024, I'm still hopeful. Di ako nawawala ng pag-asa na mapagpilitan yan. Di naman kasi malalaki kung tutuusin eh. Ay, may follow-up? A clarification, Mav. And then, Nympha. Hindi na, no? Nahihirapan kami dun sa retroactive eh. Walang pambayad eh. Pag-apak talaga for that full year na 80 years old ka, that full year na 95 years old ka, pwede mag-claim. Nahihirapan kami sa record keeping at yung DSWD humihiyaw. Pero, mauuwi yan sa IRR, sa actual mechanics. I don't want to say too much because I'm not really sure how it will work. But right now, ang understanding ko is dun sa taon na nakaapak ka sa 80 years old, qualified ka. Pero pag lumampas nun, maghintay na naman ng 85. 85. Kaya nga, lupit eh. Kaya dapat, maganda sana yung database natin. Yun ang isa pang problema dahil yung database natin ng senior citizen, sabog-sabog. Yung maliwanag lang yung mga PhilHealth subscribers. Kaya inaanyayahan ko at nagpapatulong ako sa mga LGU na yung EFSCA nila at OSCA, may listahan silang mas kumpleto kaysa sa national. Sana pagtulungan natin yung database ng senior citizen. Okay, Nympha. Ay, Mav, mayroon ka pa ba? Mav, Sorry. okay ka na? Mav. Okay ka na? Okay. For this year's budget, merong 450 billion pesos sa supposedly na October 1. Yun yung otherwise yung already happened sa national budget. Pwede ba yung maging source para kung implement this year yung Expanded centenarian. Well, ayoko na kasing pag-usapan yung unprogrammed na yan at labis-labis na yung unprogrammed. In fact, may pending habla si Congressman Edsel Lagman. Kaya talagang medyo magulo talaga yung sitwasyon na yan. Alam naman natin na may problema talaga dahil sa Section 25.1 ng Article 6 ng ating saligang batas, maliwanag na walang kapangyarihan ng Kongreso. Ibig sabihin, ang lower house at yung Senado, walang kapangyarihan, walang karapatan na dagdagan yung budget na ibinigay ng ating Pangulo. So, dapat walang dagdag. Kaya nga lang, ang sinasabi ngayon, this prohibition merely covers the programmed appropriations. Pero nalilito rin ako, katulad ni Congressman Lagmad, pagkat yung konstitusyon, wala namang pinagkaiba, wala namang sinasabing programmed versus unprogrammed appropriations. Ang nakasulat lang naman sa ating konstitusyon, appropriations, period. So kung nandun, sa malaking libro ng GAA, ang pagkaintindi ko, lahat yon sakop talaga ng appropriations at ng prohibition na hindi pwedeng magdagdag dun sa ibinigay at pinopose ng ating Pangulo. So yan ang naguguluhan tayo dahil yun nga, an insertion of 450 billion so that it bloated the year's unprogrammed APRO to 731 billion. Maraming dalubhasa sa konstitusyon at marahil meron silang mga opinion, pero yun lang ang pagkaintindi ko kasi wala namang pinagkaiba doon sa saligang batas. Wala namang binabanggit na programmed or unprogrammed. Lahat sakop, appropriations.